Okay, mayroon lang quiz ha. Walang nagsabi sa inyo, may quiz tayo. Tama o mali lang naman, madali ito ha. Okay, labas niyo yung mga cellphone niyo kung wala kayong sasend niyo yung sagot dun sa kanina ba sasagot, papadala to. Padala niyo kay Pastor Rapi ha. Number 1, tama o mali? Tahimik ka lang muna, huwag kang basa-basa sasagot ha. Okay lang na hindi maunawaan ang Bible. Tama o mali? Hindi, binasa mo, hindi mo naintindihan talaga eh. Okay na yan, kahit di ko na maintindihan. Okay ba yan? So dapat ay mali yan. No? You strive, ask help, as somebody, as your pastor, as a cell leader, as a spiritual person, make sure, because it is the mind of God, you got to understand it. Next. Pwede ang pasimba-simba lang. Buti nga, nagsisimba pa ako eh. Tama, mali? Oo, hindi tama. Bakit? Uy, dapat may talata ka pag sumasagot ka. Sabi ni Lord ay, teaching them to observe all that I have commanded you. Huwag yung umupo ka lang dyan kahit wala kang natutunan. Dapat, pag uwi mo, ay meron ka ng action. May gagawin ka na, ha? Clear? Para lumulungkot kayo rito sa sinasabi ko, eh. Okay. Kung nanalangin na ng pagtanggap kay Jesus, ay langit na tsak. Ano. Ang tagal tayong na-dengoy nito. Ay, tinanggap po yung lolo ko. Gano'n, kinukwento. Pero, dapat po, ang message pala ay repentance. Hindi pagtanggap lang. Okay? People would have to, ano kung tinanggap mo? Repent, sabi po ni Jesus. Yun po ang message ni Lord. Huh? Repentance. Dapat may impact sa buhay natin. Clear? Okay. Simba lang ako, pero ayoko ng cell at mentoring. Once a week lang ako. Doon lang ako sa simba. Pwede ba yan? Yung simba kasi parang concept ng tumungtong sa simbahan, tapos naghanap ng chicks. O kaya ay dinisplay yung bagong damit. Dapat po pala ay merong small group where you can interact. Okay? Acts chapter 2, di ba? Tapos yung mga tao ay nagpapaturo sa apostles' teaching. Dapat po meron po kayong talagang teacher. Hindi yung tumungtong lang sa simbahan. Alright? Lumiliwanag ba yung kalabuan o lumalabo ang kalinawan? Panis na po yung simba lang, okay? Yung simba tumungtong lang eh. Kasi po pwede kang sumamba sa Diyos sa bahay, sa ilalim sa SM, silong ng mangga. Okay? Now, pumapasa ba kayo rito sa exam na to? Eto na ha. Okay na si pastor pero ayoko ng cell leader eh. Tama, mali? Hindi po kasi, kung ganito karami hindi na po kayo mabibisita ng pastor nyo kasi pagka birthday na lang, may pansit. Maganda po, meron pong cell leader na weekly, you meet with her or with him. Okay? Bakit? Kasi po, tinuturuan ng pastor yon para talagang yung mga basics that he cannot instruct you. A pastor is limited. Okay? Pagka po napuno na ng program yung utak niyan, saka mga studies niya, he could not minister to your individual needs. So you got to have somebody who have the same mind. Okay? Now, payag naman ako na kaya ako nandito sa church ay dahil sa offering ko at talento. Tindi nito, no? Kailangan nila ako sa PAO. Kaya ako nandito, tutugtog kasi ko eh. Pero mali yan. Ba't mali? Yung offering, yun lang kailangan sa akin ni pastor eh. Ba't mali yan? Dapat po, ang nag-o-offering, tama kasi yung puso, so dapat may nagtuturo sa'yo. Nagpapaturo ka. Alright? Is that clear? Meron pa ba? Ang tinuturo po natin ay, ito attitude. Super power ho pala yan pag meron kang tamang attitude, tamang mindset, sa lahat ng mga ginagawa natin. Why? With attitude, you can understand. Clear? Unawaan mo yung Hindi yung basta, ayoko yan, bago yan eh. Pag may bago, pinapalitan natin kagad yung puso natin. Tumitigas, sinasara. Because with your attitude, you can do a lot. Amen?
No? Dumadami yung na-achieve natin pagka bukas yung isip mo. Parang parachute po kasi yung isip. Bumubukas lang yung parachute pag lumundag ka na. So you have to try it, practice it. And then you can cooperate also with the right attitude. Clear? Okay? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Ha? Ito po ang topic natin ngayon. Ha? Ang ganda nitong kantang to. Hillsong ba to? Hillsong? Hillsong ba yan? Break my heart, Lord, for what? Break yours. Okay? Ano yung nagpapalungkot sa Diyos? Uy, dapat malungkot din ako doon ha. Alright? Ano yung nagpapasaya sa Diyos? Dapat doon ako masaya rin. Okay? Clear? Sabi mo nga sa katabi mo, alam mo ba kung ano nagpapalungkot kay Lord? Ito ang talata natin ha. Tayo tayong lahat. Basahin natin muna itong main verse natin. Ready? Together? Go. Ipakita nyo sa pamamagitan ng gawa na nagsisisi na kayo at huwag nyong idahilan na mga anak kayo ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito ay makakalikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Amen? Turn to the one next to you. Sabi mo sa kanya, be a disciple. Not just a church goer. Amen? Okay, please be seated. Okay, pero mo itong problemang ito, napansin ni Jesus, pagpasok na pasok niya doon sa Israel, he's a visitor, he's an alien from outer space, remember? He's not from earth. Napansin niya kaagad, yung mga tao talaga, dapat, na-miss nyo. Sabi niya, hindi po pwedeng tungtong lang sa church, hindi pwedeng masabi lang na nakipag-fellowship, hindi pwedeng kaibigan ko lang si pastor, hindi pwedeng madalas akong dumuloron, ay tumutugtog ako ron. Pero pag hindi mo napapakita yung pagsisisi, if you don't turn around, something is wrong. And so, itong disposition ni Jesus, kung siya masusunod, sabi ni Jesus, kayang-kayang mag-produce ni Lord ng mga tunay na anak ng Diyos sa mga bato. Oh, grabe naman yun. Ang lupit, ano? Ayaw niya, nireject niya yung original people of God. Sino yun? Israel. The real believers. Sabi niya, asan ba yung mga bato na ino-offer sa akin ni Satan? Sabi niya, kayang-kaya kong gawing anak ng Diyos yung isang bato. Because during that time, the people are rejectable. So, pwede bang pause lang tayo ng konti? Ano ba yung pwedeng i-reject ng Diyos sa buhay ko? Ha? Number one, tanong mo yung katabi mo, anong oras ka natulog kagabi? Pero mo, 2:00 ka na sa Facebook, tapos sasabihin mo, busy ka, kapal mo naman, day. Addict sa Facebook tong generation na to eh. Huwag ko na tirahin yun, ikaw naman. Ang laki ng kita eh. Tumas na yata, 2.5 na eh. Yung anak ni Abraham, ito po yung mga believers eh. Sabi ni Jesus, hinangaan kayo ni Abraham, hinangaan kayo ni Moses, hinangaan kayo ng mga propeta, pero hindi kayo papasa sa akin. Mas gusto kong mag-produce ng bagong disciple sa mga bato. Wow. So, evaluate po ng mga pastor, ng mga cell leader, yung pong nakukuha po niya, kasi po hindi po paramihan yan. Ang gusto po ni Lord talaga ay we bear the real fruit. Alright? So, dapat ina-apply. May action points po dapat yung mga devotions po ninyo, hindi yung nabasa lang. Okay? Sino po nagdi-devotion na? Pakita sa kamay, nagdi-devotion na. Grabe ha? Once a year. Dapat po, hindi pong birthday yan. Kailangan po, araw-araw talaga. Sundan niyo po kami, nasa Book of Luke po. And so, if you are part of our guest now, it's good to have a Bible reading program for everybody to follow. Okay? Tapos, chine-check natin, anong application mo? Okay. So, sino raw ang walang action sa devotion? Sabi ni Jesus, sino raw? Yung mga believers during that time. That's an issue. Ang in-evaluate ni Jesus, the children of Israel. Hindi po yung mga Syria. Hindi po niya in-evaluate yung Egypt. Hindi po yun. The people of God. So, sabi niya, hindi kayo nagsisisi. You keep on doing what is wrong. Okay?
That's why we can't bring the world back to God. Are you with me? Ha? Hindi makumbinse, oh. Tiro mo. Tinamaan ng ML. Dati Dota, ano pa ba uso ngayon? Naging Wild Rift, kung ano-ano na yung mga nauso eh. Yung kapag ka napansin nyo, yung disciple nyo addict sa isang bagay, hindi mo disciple yon. Kasi pag maya-maya sinasabi niya, teka, yun ang reklamo ng mga nanay pala ngayon, ha? Ng nanay. Tapos kami nanay. Paano sumagot yung mga anak nyo? Mamaya na. Wait lang. Ay, hindi nyo po anak yan. Hindi po kayo ang sinusunod. There's another parent. Are you with me? Dapat kasi discipleship is followership. Amen? Ha? So, ang hinahanap po natin dito ay itataas natin ang kalidad ng simbahan. Ibig sabihin nito, hindi attendee. Followership is an issue for our time. So that we can bring the world back to God. So ito ang number one na gusto kong pukpukin natin. Ha? Regaluhan si Lord ng buong buhay. Amen? Hindi yung panglinggo lang, hindi yung sa pandinig lang, sa tenga lang. O yung tenga ko, naki-Lord na. Hindi, buuin mo. Ay, yung pa ako, minsan napupunta sa church, pero yung kamay mo, nandun sa cellphone. Buong buo. Amen? Sabihin nga natin na malakas to, Lord, buong buo, ibibigay ko ang buhay ko. Tanong mo nga yung katabi mo kung kailan. Baka rapture na bukas ang balak mo next year. We get to take a look at this. Buong buo ba talaga ako o half-hearted lang? Alright? Ang iniisip na ng mga youth ngayon, sabi mo, disciple mo, ang iniisip hindi ikaw hindi yung salita ng Diyos. Ang iniisip yung Tuesday. Magkano ba to? Parang magkano ba ngayon? Big Mac, saka spaghetti. Nag-iisip siya, yung ipon niya ay totodo niya ron sa girl, buong buo. Okay? Okay lang naman yon. Kaso nga lang ay, ang module niya, 13 modules hindi niya na isasubmit dahil sa kaiisip niya ron. So itong salitang to, pang disciple lang talaga to. Lord, my love to you is unrivaled. Wala po kayong karibal talaga. Sige nga, huwag mong tatanungin katabi mo Hawakan mo yung puso mo, sabihin mo kay Lord ngayon, Lord, promise, wala kang karibal. Oh! Ang hirap sabihin itong salitang to sa asawa. Ang hirap sabihin ito sa syota pagka hindi totoo. Sa Diyos, baka kasi mabilis tayong mamulaklak sa dila, but the love that God wanted is unrivaled. Wala dapat siyang karibal. Kasi ang turo, ganito, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your strength. All pala So yung iba ay labis-labis lang nabibigyan natin sa kanila kasi todo kay Lord. Amen? Kaya ba yan? Ito, i-evaluate natin ito kasi sapagkat titirahin nyo itong 2022, pareho rin last year. Wala man lang pag-angat yung buhay Kristiyano, and so the result is you don't have a disciple, you don't have a growing cell, and likely you will not obey the Lord. Mawawalan ka ng gana talaga Pero nandun ka sa church kasi nasanay ka lang Isa ka sa babanggitin ni Jesus, hindi nagsisi to. Hindi nagsisi. Ano lang siya? Attendance lang. Subukan nyo gawin sa CLS yan. Attendance lang, without requirements. Walang test. Ay, pumapasok ko ako. Ay, hindi ka naman nag-exam. Wala yan. Panis. Tingnan nyo itong evaluation ng mga alagad naman. Ito na. Kanina kay Jesus. Ito, analysis ng mga alagad, tinesting niya yung Israel. Look at this lifestyle. Look at the lifestyle. Basahin nga natin together. Go. Sapagkat mula pa noong unang panahon, ang kautasan ni Moses ay binabasa na sa mga sinagoga tuwing araw ng pamamahinga at ang aral niya ay tinuturo sa bawat bayan. Looks like your church, di ba? Merong preaching, merong Bible reading,
linggo-linggo, tuwing Sabat sa sinagoga. It's just like our church. It's just a habit, pero totoo ba yan? Sobra ka naman judgmental, PJ. Look at this. Pero itong resulta. Can you read again? Hindi rin nila nauunawaan ang mga pahayag ng mga propeta na binabasa nila tuwing araw ng pamamahinga. Ngunit sila na rin ang nagsakatuparan ng pahayag na yon nang si Jesus ay hatulan nila ng kamatayan. They come to church every Sunday. They hear the reading of scriptures. There is a preaching. They give their offering. They go to church. Pero dumating si Jesus, sabi niya, natupad na. Ako yun. Ako yung tinutukoy ng mga Old Testament. They did not understand and they killed him. Okay? Sino ang gustong pumatay na sa pastor niya? Turo naman ng turo si pastor, puro na lang tinitira na lang lagi yung yung lifestyle ko. Ano ba kung gusto kong magsyota na magsyota? Ano ba kung may asawa na ako meron pa akong crush na iba? Pagka hindi ka nagpapakorek, ipapapatay mo ulit si Jesus. Di follow? So kailangan medyo, February pa lang naman, pwede pa tayong mag-set. Lord, titirahin ko nga yung goals ko, spiritual goals. Sisiguraduhin ko, aangat ako. I would be different. Para hindi na maulit ng coronavirus. Ako dahilan ng coronavirus Ako hinahanap talaga niyan. Kayo nasumpungan. Okay? Now, look at, yung resulta, nung first Christmas, salita ito ni Jesus. Sabi niya, si John, disciple lang naman ni Jesus to. Kanina, si Jesus, ngayon ito, disciple ni Jesus, ang pangalan si John. Sabi niya, John 1 verse 11 to. Pumunta siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng sarili niyang kababayan. Imagine, God came to your presence, hindi lang basta propeta, hindi tinanggap. Problema yan. Ito ngayon, pagdating ng second coming, etong statement ni Jesus, sabi niya, ngunit sa pagbabalik ng anak ng tao sa daigdig na ito, may makita pa kaya siyang mga taong sumasampalataya sa kanya? Second coming na. Andito na ako, sabi ni Jesus. Sandali lang po, meron lang ako chinachat. Wala na, nawawala. Tandaan niyo, ang hula, palamig ng palamig yan. Ang tanong ay, anong pampainit mo sa pananampalataya para hindi ka masabi na dyan sa magugulat, masyasyak sila. Second coming na ba? Ba't ang bilis? Nag-enjoy pa ako sa buhay. Subukan yung tanongin sa church to, alin sa mga tao nyo ang excited sa second coming? None. Ang gusto, Lord, delay mo pa ng konti kasi medyo nag-enjoy pa ako sa buhay. So take a look at this issue. Can you say, Maranatha in your church? Alright? So, sino ang hindi raw kumikilala kay Lord? Believers. Hindi niya pinapakailaman yung, hindi niya kinakausap yon. Yung Pharisees, nung nagpunta na lang siya sa temple niya, nung malapit na siyang patayan, ang kinakausap niya, mga Jewish people, believers. Hindi siya nagpunta sa ibang bansa. Although meron ding mga Syrians na mga may sakit na pinagaling niya. Pero ang number one, sabi niya, yung mga believer, pangalan lang. Nominal. Okay? So tingnan natin kung ano ang sentro ng pananampalataya natin kasi tayo pala ang hinahanap. So baka baka ganito pala tayo. Yung aso ko may sakit, gumastos ng ng katakot, bumili antibiotic, naka 3,000. Pero yung nanay niya, Nay, uminom ka na lang ng tsaa dyan. Mag-isip ka mabuti, Yung pusa ng kaibigan kong pastor, hindi, ng anak niya, pusa ng anak niya. Kondo, mataas-taas Parang pag inaakyat namin yun, nasa 6th floor. Ba nalaglag yung pusa? Umiyak yung anak. Nung umiyak yung anak, sabi niya, pagamot natin dati. Sige. Kakamot siya ng ulo kala niya, mga 1,000 lang bibiling antibiotic, nabalian. In X-ray. Sabi niya, ang rekomendasyon ko po ito para hindi masyado masaktan, operahan po natin. Mahina ho yung benching kumil. Benching kumil po nila yung pusa. Gagastos ka ba ng 25,000 sa
pusa. Pastor, ano yun eh? Parisian yun eh. Oo, malupit ha. Eto ang tanong, gagastos ka ba ng 25,000 sa disciple mo? Hindi ano lang yun, hindi ko naman ako kamag-anak yun eh. Okay, nakakatuwa to. Yung papa sa Roma ay dumalaw siya sa isang minute niya yung mga dog lovers sa isang pet house. Okay? Ang na-discover niya, mga couple lang nandun. Nung in-interview niya, wala kayong anak? Wala ka ring anak. Opo, kaya nga po kami nag-aalaga ng aso eh. They prefer dogs, pets, rather than people. Ano nga ba yung great commandment? Love God, love people. Sabi nila, hindi pinalitan na ni Lord yan. Love God, love dog. Nagulat yung papa eh. Ganyan na ba mag-isip tong henerasyong ito? Walang malasakit dyan. Hindi mabuti. So tanong, aso na nagtatanong. Sino ba gumawa ng PowerPoint na to? Bakit may mga tao na dinami-rami ng ginagawa mong mabuti, masama lang yung napapansin? Medyo lumalalim kasi gusto niya, sungkitin natin yung puso natin, baka mamaya akala mo okay ka because you're in church. Pero sabi niya, tingnan niyo sa dinami namin ng ginagawa kong mabuti, pero wag mong tingnan yung iba, ikaw, sarili mo. Sa dinami-dami ng ginagawa niyang mabuti, baka mas marami kang masamang napapansin. Are you with me? Think about it. Baka reklamo mo yan, pero baka reklamo rin sa iyan. Ibig sabihin nun, something is wrong with the inner core of your being. Hindi ka na di-disciple eh. Bago ko bigay yung mga talata, ito yung sagot walang hinahanap ang masama kundi masama. Kasi masamang tao siya. Pag ikaw, palahanap ka sa nanay mo, sa church mo, ano ba naman itong upuan na to? Ang dumi naman. Di pumunta ka 1 hour before, mag-volunteer ka maglinis kung mabuti yung puso mo. Are you with me? Pero when you begin to speak against somebody, maybe the real thing is, masama talaga yung puso mo. You're not born again, you're just in a habit of going to church. Look at these words now. Sa hangad ng mga tagapagturo ng kautusan at ng pariseo na magkaroon ng maipaparatang kay Jesus. Ito na binantayan nila si Jesus upang tingnan kung siya'y magpapagaling ng may sakit sa araw ng pamahinga. Ano yung ginagawa ni Jesus? Maganda, di ba? Nagpapagaling eh. Pero binabantayan nila, naghahanap sila ng maipaparatang. Ba't ganon? Religious leaders, religious people there in church, masama ang plano. Bakit? Masama yung puso. Let's take a look at another verse. Again in Luke. Nasa Luke po kasi tayo, no? Ang mabuting tao, ganda nito eh, ay naglalabas ng mabuti mula sa kanyang pusong sagana sa kabutihan. Pag mabuti ka, lalabas dyan, mabuti lang talaga. So, tingnan mo mabuti kung na-disciple tayo ng mabuti. Samantalang ang masamang tao, eto na. Ang masamang tao naman ay naglalabas ng masasama mula sa kanyang pusong puno ng kasamaan. Sapagkat kung ano ang nag-uumapaw sa puso ay siyang sinasabi ng labi. Bakit? Ang sama nung sinasabi nun? Ay masamang puso eh. Masamang tao siya. Masama siya. Nung isang araw, may kasama ako, nagdadrive lang kami sa mga masisikip na mga barangay. May kasama ako, medyo nabagalan kami kasi tapos nag-traffic na. Natagalan. Kasi pala, yung isang nagtayo ng vulcanizing sa kalsada mismo. And so, pagka nagpapagawa yung mga tricycle, patong-patong, pati kotse, na ron ng vulcanize. Nagpapahangin, sikip. Tapos nag-comment siya ng ganito, sabi niya, kailangan kasi ng hanap buhay talaga ng mga tao, no? Kaya hindi na dapat sawayin niya mga yan. Sabi ko, ang ganda naman ng puso nito. Imbis na magreklamo kasi na-delay kami, dahil doon sa traffic na yon, kami ang lumabas sa bibig niya, hindi yung pambira kasi yung mga yan eh. Wala kasing disiplina, hindi nagaganon. Ang lumabas sa puso niya, maganda. Sabi ko, magandang puso nito.
malasakit pa rin. Are you with me? Do you understand that? So, bantayan nyo mabuti ano lumalabas sa puso natin. Kasi baka mamaya, hindi ka na mabuting tao. Solomon, sumausaw si Solomon sa usapan, sabi niya, kasuklam-suklam kay Yahweh ang iniisip ng masama. Kitang-kita yung puso. Ay, hindi na disciple. So, kailangan po, gumaling po talaga tayo sa personal devotions natin kasi po, kung ano ka, magiging ganun din yung kasama mo. Imagine, nakikisaw-saw ka. Ano? Masamang tao yan, si Digong. Biro mo, gumaganon ka sa Facebook. Sabi na, masama lumabas sa bibig, masama lumabas sa Facebook, masamang tao ka. Ganun pala magbasa ang Bible. Okay? Now, bakit masama ang nakikita niya? Masama kasi siya. Are you with me? Wow, this is something very serious. Tinitingnan pala ni Lord, puso, hindi activity, hindi panlabaw, hindi sausaw. Hindi mo pwede ikwento, ay nako, nag-swimming kami sa beach. Hindi, nagpunta ka lang sa beach. Tapos ginanon mo, ay malamig. Hindi ka na nag-swimming. You know? Sumausaw lang. Paul has this to say. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito mga tao sa panahon natin, sa paligid natin. Sino magmamalasakit tumulong dito? Kabuktutan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandarayat, masasamang hangarin. Resulta? Sila'y naging mahilig sa... Ito naman napapag-usapan lang eh. Interesado ka sa diferensya ng artista, nung kasama mo sa church, interesado ka dyan. Bakit? Masamang tao ka talaga. Mahilig mapanirang puri, resulta eh. Nasusuklam na rin sa Diyos, patuloy sila sa paggawa nito at natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganon. Marami kami. 1,000 likes in Facebook pag kami nagmura. Si Paul yan, Roma. Paano kung yung contact mo di umaten? Ay, naku, ano lalabas sa puso? Magpipray mo ba? Pagtsetsagaano ba? Ay, 30 punta na ako, pastor. Talaga, pang-impyerno po talaga yon. Baka gumagano, ha? Masama yung puso rin ito. Birthday mo, di ka nabate. Number 1 sa Pinoy, birthday, di ba? Di sinusunod yung payo mo. Anong gagawin mo ngayon? Disciple maker ka. Okay, something to think about, ha? O hindi bumili sa'yo, may tinda ka. Ka-church pa naman. Masama siya. Gano'n. Hindi, ikaw masama eh. Okay. Ito, papakita ko sa inyo ang Diyos, ha? Ganito ang Diyos. Ang Diyos, dahil mabuti lang yung nakikita sa'yo. Look at this verse. I like this. I'm interested. Makatarungan ng Diyos, everybody, I want you to read this. Go now. Makatarungan ng Diyos, hindi niya malilimutan ang inyong ginawa at ang pagmamahal na inyong ipinakita. At hanggang ngayon, ipinapakita sa pamamagitan ng paglilingkod nyo sa mga hinirang ng Diyos. Ano raw nakikita ng Diyos? At ano yung hindi niya malilimot? Biro mo, nagawa niya, nagawa mo, nakita niya, tapos hindi pa niya lilimutin. He will never forget. Ano yun? Yung mga ginawa mo at pagmamahal na inyong ipinakita. Pang-Valentine's ng talatang to, di ba? Yung pagmamahal mo pinakita, hindi lang dun sa crush mo. Pero pagmamahal na yung pinakita sa magulang mo. Amen? Naku, parang yung nanay ko, parang ano ngayon, parang medyo masama ang pakiramdam. Stay home muna ako. Ako magluluto para sa kanya. Ibibili ko siya ng lugaw dun sa YNA. Masarap, di ba? Something to think about. Ano lalabas sa puso mo? Ang Diyos pala ganun mag-isip. Mabuti lagi ang iniisip, kaya mabuti lagi ang gawa. Tapos may statement ng Diyos, ano? Sabi niya, your sins will I remember no more. Galing. Ba't lumalabas sa Diyos? Puro kabutihan? Mabuti kasi ang Diyos. Palapakan nga natin ang Panginoon.
So dapat, dahil alagad ako ng Diyos, punuin ko, kaya pala tayo pinagdi-devotion. Punuin ako ng salita ng Diyos para ang lalabas sa gawa ko, sa isip ko, ay mga mabubuting bagay din. Okay? Eto na. Eto ang pangalawa. Relax tayong konti ha. Kanina, regaluhan Diyos ng buong-buong buhay. Ngayon naman ay buong barangay dapat madala natin kay Lord. Bakit ba asaya-saya mo? Tatatlo lang kayo every week. Sasayang na kayo ng oras ba? Hindi. Ang target po namin, buong barangay talaga. Look at this word. Sapagkat, ano yan? Sinasabi ko sa inyo, mula sa mga batong ito, gano'ng karaming bato sa lupa, ay makalilikha ang Diyos ng mga tunay na anak ni Abraham. Ang sarap magbasa nitong Lucas. So, ganun pala ang Diyos. Tingnan nyo, evaluate nyo siya mabuti. Iko-correct ka niya, sabi niya, please repent. Sabi niya, magsisi sa mga kasalanan. Pero kung ayaw mo, sabi niya, itong action ko, gagawa ako ng mabuting tao mula sa mga bato. Oh, what a way. Nandaan niyo ba yung Kinoa? Kinoa, inalok yung tao para maligtas, inalok yung elepante, leon, tigre, sa kaahas para maligtas. Sinong na-convert? Sino na born again? Oh, ang dami. Maraming hayop na born again. Ilan lang na naging Christian? 8 lang. Si Noah, yung asawa niya, yung 3 anak niya, saka yung 3 mga asawa nila, wala. Yun lang. Sino excited? Yung Chongo, yung rabbit. Galing, ha? So, ang Diyos pala, tandaan niyo mabuti, kasi kung nireject ang Israel, tapos inoffer sa mga Gentiles, sa mga barangay natin, i-offer din natin sa mga barangay natin. Amen? So, tingnan niyo mabuti. Huwag kang pintas ng pintas. Ay, mga lasenggo yung barangay na yun. Ay, yung sitio na yun, yung purok na yun. Ay, puro alembong mga babae ron. Tapos itong mga purok na to, ay, naku, puro bingo saka mga tong-itan ang ginagawa. Ganun ka na lang ba? Ay, masama ka rin. Sabi mo nga sa katabi mo, hindi ka yun, ha? Hindi ikaw yun, di ba? Hindi ikaw yun. So, magkukulong tayo ng kwarto, pupunuin natin mabubuting bagay tulad ng pag-ibig ng Diyos sa ating puso para paglabas natin, mag-o-offer tayo ng mabuting bagay. Amen? Ay, ang sarap talaga. Eto na. Ito ha. How far do you see? Sa Europe, sa sobrang ginaw doon, nakakita ko to, nilalagay, mayroon silang ganyan, hindi lalagyan ng aircon yan. Yung bata, para magkaroon ng araw, magkaroon ng vitamin D, bibilad nila, ganyan ang style. Sa sobrang ginaw, sa Scandinavia, sa Scotland, no? Sabi niya, diyan ka muna anak ha. Sabi ko, hindi kaya nalulula yan? Alam niyo po ba na hindi? Sapagkat ang mga bata po pala, babies see 20 centimeters only. Lahat po blurred na. Kaya hindi niya alam na malalaglag siya ron, patay siya. Wala siyang kamalay-malay. Pero siyempre, tinornilyo naman siguro yan. Ano? Pero siya, hindi siya, ang ganda pala sa labas. Hindi niya alam, nakakalula. Matanda lang po ang nalulula. Okay? So anong nakikita mo sa community? Kasi po magbabato ka dyan, no? Ng mga magagandang bagay. Gusto ko itong salitan to. Ha? Take strength thoughts to give strength words. Yung maiiksi lang, ano yung mga radical statement mo? Ano? Dito sa MCC, nung araw, meron kami mga ganito, yung ang linggo ko kay Lord ito. Okay? Mga ganon. Yung clear na clear. Yung pag binasa mo ang Bible, ano kaya ang message nito? Tapos hindi mo na naintindihan, tinigilan mo na. Dapat meron ka mga strength thoughts so that you will give strength words. Pampalakas ng isip ko, pampalakas ng kapwa ko. Pambato. Ang ganda. Titibay yung community mo, hindi magpapakamatay. Biro mo, pagpunta mo sa isang barangay, yung mga kapitbahay mo, nag-suicide, anong gagawin mo? Strength words. Kailangan magbato ka niya. Wala kang strength. Okay? Tingnan mo ito si Helen Keller. Pag may kaibigan akong Bisaya, sabi niya, hoy, alam mo si Helen Keller? O, teka mo na, mali. Helen Keller po yan. Ha? Bulag po ito. Siya po isa sa mga nagpasikat ng Braille kasi may kaibigan siya, gusto siyang tulungan. So, pinromote nila yan. Ha? And he became a world-renowned. Naging speaker po yan kahit na may mga diferensya po siya. Alam niyo, nakilala siya? Be an overcomer.
Malaki bang problema yung hindi ka makakita? Oo. Pero siya, nakilala po siya sa strength thoughts na yan. And strength words. Be an overcomer. May hiya ka. Biro mo, siya hindi nakakakita tapos ikaw madaling ma-discourage. Amen? So, kailangan meron kang ganyan. Kasi lalabas tayo eh. Dapat pagbasa mo ng isang talata, isang chapter, meron kang strength words. Sino nagsabi nito? Cheer up, I've overcome the world. Si Jesus. Kailan niya sinabi yan? Nung bibitayin na po siya. Ano? John 17 po, yung ano na po, agony in the garden eh. Kasi pinag-uusapan na siyang patayin. Bago po siya pumunta ro sa garden, kinausap niya yung mga alagad niya. Papatayin ako ha. Pero lakasan niyo ang loob niyo. Meron ka ba mga ganon? Eto si Paul, oh. Rejoice. Kailan niya sinabi yan? Nung nakakulong siya. Rejoice in the Lord always. And again, I say to you, rejoice. People would have to remember you with your strength thoughts. What is it? What is your encouragement to people today? Hindi ka lang kumikibo. Bakit? Nakasubsub ka sa gadget eh. The world needs you to be an encourager. And God needs somebody who will be an overflow of His thoughts. Kasi mayaman ang isip ng Diyos, pampa-encourage talaga. So hindi naiintindihan ng mga disciples ito, sinabi sa kanila ni Jesus, papatayin ako, mawawala ako sa inyo for a while. Pero hindi nila maintindihan. Alam niyo kung anong lumabas sa bibig nila? Ha? Sabi nila, pwede ba pagka na-conquer mo na yung kaharian, one of us will sit on the right and one of us will sit on the left. Ay, sabi ni Jesus, hindi naiintindihan yung mga turo ko. Karamihan ng mga tao ganyan. Ang iniintindi, sarili lang. Sarili. May crisis na nga eh. Mag-iisip ka pa rin ng birthday mo. Pwede kayang radical thoughts natin yan? Hindi ako magse-celebrate ng birthday ngayon ng lasing. Maganda yan, no? Bakit lasing ho ako taon-taon pag birthday ko eh? So, paano ka magse-celebrate ng birthday? With myself. Papakainin ko sila, tapos ikukwento ko sa iyo. Alam niyo, umattend po ako ng isang birthday ng isang 70 years old. So I went, pinagbigyan ko, sabi ko 70, ano matututunan ko rito? Alam niyo po ba, yung unang bigkas niya ng mga salita, sabi niya, napakahalaga na may pinagkatandaan. Pak! Tumama kagad sa puso ko. Sabi ko, siya 70. Sabi niya, ngayon mag-uumpisa ako para dapat may pinagkatandaan ako. Sabi ko, 70, mag-uumpisa pa raw siya. Pero pastor ho yan, ang ganda ng ginawa ho sa buhay. Iniwanan yung paglasing-lasing ng buhay. Ako po, magsi-60 rin ako. Sabi ko, baka mga hiling ko sa Diyos, puro pansarili. Dapat may pinagkatandaan. Isa po sa pinagkatandaan is to develop friendship with the world and build them up. Help them. Strengthen them. Amen? Sabi mo sa katabi mo, dapat huwag mo akong hayaang magpakamatay. Hindi ka magpapakamatay, meron akong strength words eh. Amen? So are you paying attention? May sinasabi si Lord, are you paying attention? Meron siyang gustong ipagawa sa'yo, are you paying attention? O puro cellphone ko, luma. Baka gumaganong-ganong ka pa rin eh. Sapatos ko, nakangiti. Sila may syota, ako wala. Gawa ganun-ganun eh. Now, eto na. Our thoughts are not on calendar. Tanggalin niyo mabuti. Yung churches po na binibuild up po natin ngayon, hindi nakapokus po. Kasi po ginawa po namin nung araw yan. Valentine's ngayon, Valentine's. Magpapakain tayo ha. Okay, dinner, couple, lahat yan. Ginagawa po namin yan. Pero pagkatapos po ng Valentine's, wala rin. Wala po kaming impact. So mula ngayon, we will not follow the calendar. We will follow purpose. Amen? Christmas ngayon, we will be generous. Namigay kami sa mga kapitbahay and all that. Okay naman. Pero pagkatapos nun, hindi na kami pinapansin din eh. So yung mga calendar activities na yan na binobongga ng simbahan, pag nag-usap-usap, anniversary namin, grabe, ang daming pagkain, ang daming dumalo. Pagkatapos, nung linggo, 30 na naman sila. Sabi mo nga sa katabi mo, are you paying attention? Natututo ba tayo? Galingan natin, yung one-on-one na ganyan, magbato ka ng strength thoughts. Alam mo, kailangan ka ni Lord.
Meron pong isang tatay, ganito ang kwento niya. Saway siya ng saway sa mga anak eh. Habang isang araw, napansin niya, sabi niya sa anak niya, mga 7 years old lang, huwag kang magsusulat sa pader. Isang araw, umuwi siya, mayroong pentel. Yung anak niya, nakatingin sa kanya, sulat na sulat sa pader. Ano? Gumanon yung anak niya sa kanya. Sabi niya, change strategy tayo. Ang ginawa niya, tinawag niya, pinangko niya sa kanya, kinausap, sabi niya, you're now a big boy. It's good to be mature. Act like a mature. Act like man. Alam niyo, nagbago po yung bata. Alam niyo, natutunan ng tatay. Sabi niya, he wanted to behave like a mature man. Kala niya, pag kumukontra siya sa tatay niya, kinasahan niya yung Gulayat, yung higante, kala niya ganun. So nung sinabihan niya, I want you to act like a mature man, he responded kasi that's what he wanted. Amen? So tingnan niyo mabuti, baka po, ang dami nating ginagawa, sinasabi, paulit-ulit, and it's not working. Are you paying attention? Ito yung ginagawa po ng mga fellowship, there will be preaching. Siyempre, yung pastor magsasalita, tapos may games. Tapos siyempre may pagkain, tapos may music, tapos long time preparation. Huge. Maraming perang uubusin. Utak nando sa program, kalendaryo. Dapat po, utak natin, tao. Everybody will be trained to take a look at one person and strengthen that man. Why? We are strong. Ang dami natin nadinig na sermon, and so papalakasin natin we will invest not on programs but on people. Not calendars. Are you with me? Now, it's one of you. Hindi lang po pastor yan. Next step is about training of cell leaders. Spot hungry people. Hungry. Talaga kuya, gusto ko yan. Pagka gumanon sa'yo, kunin mo na. Mag-meet tayo weekly And so meron ka ng isang faithful follower with the same vision, same purpose. Huwag po kayong mag-maintain lang ng church every Sunday, at tapos Wednesday prayer meeting. Luma na po yun. Kasi wala pong results. Do not meet people for activities. Meet them for a purpose. Hungry? I will feed you. That's the purpose. Amen? You want feeding? Teka muna. Ano sasabihin ko sa susunod? Minasabi ko na di kumain ka uli ng salita ng Diyos. Listen to a good Bible preacher. Ang dami po niyan, di ba? Tapos kausapin mo yung pastor. Ito po ang isang problema. Sabi niya, walang nangyari sa cell ko. Bakit? May cell leader ka ba? Baka walang nagtuturo sa'yo at wala kang sinusunod. That's why people don't follow you also. Make sure you have somebody feeding you, guiding you. Next step is, ito, importante ito protracted prayer simply mean what? Longer than the usual. Better than the ordinary. Maganda-ganda, mas meaningful. Like all afternoon, o kaya from 6 o'clock till midnight. Bakit? Anong pag-uusapan? Huwag na po kayo maglilista ng mga maraming mga prayer requests. Huwag na po yan. Hindi na po ginagawa ngayon yan. You know why? Alam na po kasi ni Lord na kailangan mo yun. Hindi mo na kailangan banggitin. Do you follow? Are you with me? Lord, yung blue jeans ko. Lord, yung pera, Lord, pera. Basta may pera lang ako, Lord. Gumagano ka pa ba? Hindi ho ganun ang tamang prayer request. Get the word. John 15:7. Sabi niya, if you abide in me and my words abide in you. Alam niyo kung ano ang prayer meeting? Your words. Salita ko. Sabi ni Lord, hindi ako interesado sa salita mo. Interesado ako sa salita ko na napasok sa puso mo. Punuin mo. Huwag kang magbablabla kay Lord, yung napakahaba. Lord, huwag kang gaganon. Lord, yung disciple ko, si Raulo, Lord, yung nanay ko, may sakit, yung mga... Huwag kayong gaganon. Hindi tama yun. Lord, ito po ang sabi mo sa iyong mga salita. Make disciples of all nations, teaching them. Lord, make me a teacher. That's your word. Paupawin mo po ako ng strength thoughts and then strength words. Amen? Lord, yung puso ko po parang galit. Ang dali ko pong mapundi. Madali po akong sumihigaw. Huwag kang magpe-pray ng Lord, give me patience. Hindi, kasi ganito ang gagawin ni Lord. Bibigyan ka ng sama ng loob. Tulungan mo po ako, Panginoon, na mapuno ng pag-ibig mo so that I can embrace the unembraceable. Amen? Na? So, kailangan kausap. Bakit? Kasi magpapalayas tayo ng masamang espiritu dun sa mga
barangay, sa mga puro, kailangan mag-usap kayo. Gusto ni Lord pala, siyang hari rito, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Amen? Now, next step is to ensure you feed them regularly and treat them as responsible leaders with assignments. Clear? How do you feed them? How the Carabao? Di ba sa computer mayroong garbage in, garbage out? Yeah? Sa atin po, Word of God in, Word of God out. That's how you do it. So pagka naghahanap kayo ng ano kaya magandang materials ituro, no, it doesn't work like that. Sabi dito lang pumapasok yan. Kailangan po pumapasok sa puso yung mga pagbubulay-bulay. So protracted time of devotions talaga. Mahaba-haba kaysa sa dati. Huwag nagmamadali. Next step is about prospecting target people and launching your trainees. Eto na. Wala po kaming resulta last year. Gumastos po kami ng 1 million. Puro kainan lang. Wala pong bagong disciple. No. Gather people, assign them, structure them, pagkatapos po noon ay launch them. Amen? Pag hindi po sila sinusugo, anong target area niya? O sige, itong mga bayan, parang yung mga simbahan dyan, puro traditional. Mag-umpisa tayo ng cell group dyan. Para ano? Okay? O yung purok natin, puro kaibigan ko yun. O sige, pupunta tayo ron, magpakain tayo ng isang beses, pagkatapos noon, i-gather natin sila. Okay? Launch them. Kailangan po, yung pastor gumagaling magsugo. Yung cell leader, hindi niya tuturuan nito habang buhay. Kailangan sinusugo. Okay, balik kayo rito bigyan niyo ako ng picture sa inyo sa messenger ko kung saan kayo nagpunta. You do that every week. Amen? Tingnan mo yung katabi ko, parang may tama yung pastor dito. No? Every week? Opo. Bakit? Biro mo, sabi ni Jesus, pagbabalik ko, may faith kaya? Ay, opo, pupunuin po namin yung sitio namin ng punong-puno ng faith. Amen? No? Imagine, reklamo ka ng reklamo. Ay, mga bata rito, hindi nag-aaral. Edi, itipunin mo kung may burden ka sa mga walang hilig mag-aral. Next step is for their consolidation. Dapat po, na-download nyo na to. You start up your new life, tapos connect them to a cell leader right away. Yung isang papayat-payat na youth, gawin mo cell leader. Sabi niya, asan ka dyan hawakan mo yung 5 na yan. Tapos ito ang ituturo mo, share kayo ng devotion, meet kayo every week. Amen? Pastor, tinanggal mo yung fellowship. Hindi. Magre-report yung mga leader every week. Kami po rito, Wednesday, magmi-meeting lahat ng youth girls sa umaga, youth boys, hapon. Yung iba mga adult, imi-meet ko po sila right there at the outreach area. Reporting, feeding, may fellowship din po kasi kakain po kami ng lugaw. O kaya sopas. Ang ganda naman. O kaya mais. Fellowship ba yun, pastor? Ay mais lang. Hindi na tayo biro mo sa church, yun ang pinag-uusapan. Ay nagpe-fellowship po kami. Tapos puro kantahan ng kantahan, pataas-taas ng kamay, papikit-pikit, tapos iiyak maya-maya, pagkatapos ay walang disciple. That's a big problem. You're not reaching out to your community. Amen? Are you with me? Panginoon, pagpalain mo, mga kapatid kong ito, at bigyan mo, Panginoon, ng pambihirang galing, puso. Punuin namin ng ginto ang aming mga puso. Mga puso, Panginoon, na mamahalin. Kaya kailangan lagyan ng mga ginto, ng mga instructions mo. Mahalin namin ang iyong mga salita at ialay namin ang aming buhay sa pangangaral sa mga iba. At we will have at least just one. In Jesus' name. Amen.